hanggang Bulaklak sa Primetime Panalo ng TV5. Maluluko ko rin ako dito! Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkan Taal matapos magtala ng 7 pagyanig nitong nakalipas sa 24 na oras. Pero kahit hindi pa tuloy ang pumuputok ang bulkan, umaaray na sa problema sa kabuhayan ang mga residente. May live report si Romel Lopez. Romel. Dati-rati puno ng turista ang Barangay Polo dito sa Talisay tuwing summer. Pero ngayon, wala ni isa. Kaya ang mga magtitinda at nagpaparenta ng kabayo rito, nakatenga. Walang hanap buhay pagka turista ay tigil. Hindi lamang pinagkakakitaan dito ay turista. Tumumal daw ang dating ng mga turista Miyerkules nung nakarang linggo nang magsimulang mag-alboroto ang bulkan. Dahil dyan, ayon sa Talisay Tourism Office, nalalagay sa alanganin at 300 milyong pisong kita nila sa turismo kada buwan. Pinagbawal na ang pagbisita sa main crater ng bulkan at sa isa pang parte ng Volcano Island, ang Mount Tabaro. Dahil walang kita, gutom ang problema ngayon ng mga residente. Tumawag kayo na tumawag sa gobyerno. Sa dami niya ng problema ng gobyerno. Mauna pa kami. Simula nang itaas ang alerto nitong Sabado, lumika sa may 80 residente ng Talisay. Pero dahil hindi mandatory ang evacuation, nananatili pa rin sa Volcano Island ang may 2,000 residente. Isa sa kanila, si Swelling Mendoza. Ako may mga hayop, kumayaro, baka. At wala naman akong pag-iwanan. Paano yun? Kawawa. 1977 nang huling pumutok ang bulkan, wala namang namatay noon. Pero nang pumutok ito noong 1965, ilang buhay rin ang nawala. Kung Feebox daw ang masusunod, mabuti na raw maging maagap kesa magsisi sa huli. Delikado kasi dyan, kaya nga ang ina-expect natin na action ng mga local government dapat ay yung evacuation ng mga bata muna at saka ng mga matatandang o ng mga kababaihan. Nananatiling maga ang lupa ng bulkan, isang patunay ng underground activity nito. Binabantayan din ng binubugang carbon dioxide na umaabot na sa 4,760 tons kada araw. Halos triple sa normal itong dapat ay wala pa sa 1,000 tons kada araw. Pwede kasi na mangyari na dahil doon sa abnormality niya ngayon, biglang-bigla na ito ay maging matulin yung pagbabago niya and then mag-lead into an eruption, no? na magiging, of course, mapaminsala. Romel Lopez, News 5. Umakyat na sa 357 na ang bilang ng tinamaan ng diarrhea outbreak sa Bataraza, Palawan. 5 ang nadagdag ngayon lang araw at agad isinugod sa Rio Tuban Nicol Hospital. Kahit patuloy na pinapalikas ng Department of Health ang mga katutubo sa paligid ng Ilog Linaw na pinangangambahang pinagmulan ng sakit, marami pa rin ang ayaw umalis. Dinala na rito sa Maynila ang water sample mula sa naturang ilog at bukas malalaman kung positibo ito sa bakterya na nagdudulot ng diarrhea. Umarangkada naman ngayong araw ang libreng summer course ng DepEd para sa mga chikiting na hindi pa nakakatungtong ng eskwelahan. Tamang-tama ito ngayon, kailangan munang mag-kinder ang bata bago makapasok sa grade 1. Ikwento mo, Franz Noguera. Kahit nakabakasyon na ang mga estudyante, panay pagsusulat ang inaatupag ng 6 na taong gulang na si Ray. Maaga pa lang inihatid na siya ng kanyang ina sa eskwela para sa first day ng summer program ng DepEd para sa mga batang hindi pa nakakapag-kinder at dapat ay papasok na ng grade 1. Hindi raw nakapasok noon sa kinder si Ray dahil panay laro ang inaatupag. Pero yung mga pantig, mahina pa siya. Ay, kailangan sa grade 1 marunong na ng magbasa. Si Rodolfo naman, umabsent pa sa trabaho para masamahan ng anak na si Rina May sa unang araw ng klase. Mag-6 na taon na ang bata sa Mayo, pero ngayon pa lang siya makakatungtong ng classroom. Hindi raw nila naaasikaso ang pag-aaral ni Rina May dahil sa problema sa pamilya. Pangamba tuloy ng ama, hindi makakapasok sa grade 1 ng anak dahil hindi pa siya marunong bumasa at sumulat. Pinasok ko, siyempre para matuto nga. Dahil kung sa bahay, hindi siya mahilig magsulat o magbasa. Puro laro eh. Ilan lamang sina Ray at Rina May sa mahigit 100 bata na magka-crash course sa kinder ngayong summer sa Rosa Susano Novaliches Elementary School. Bukod sa pag-aaral, malaki raw ang maitutulong ng summer program para sanayin sila sa pakikisalamuha sa iba pang mga bata. Tinuturo po natin dito ay yung pakikisalamuha nila, kung paano makikipag-usap, makikipagkaibigan sa mga bata.
Libre rin ang kurso kaya wala nang dahilan ng mga magulang para hindi i-enroll ang mga anak. Ang kailangan lang, birth certificate ng mga bata. Pero kahit maganda ang layunin, may nakikitang problema ang ilang guro. Baka raw lumala ang kakulangan sa mga libro at classroom sa darating na Hunyo kapag biglang lumobo ang mga mag-e-enroll sa grade 1. So it needs a lot of budget. When I hope na may bibigyan ng DepEd dyan. Pero tiniyak ng DepEd, may 11 bilyong pondo na silang nakahanda para sa dagdag na classrooms. Franz Noguera, News 5. Nako, bad news po. Nalagas na lahat ng mga pambatong Pinoy sa Philippine 10-Ball Billiards Open. Tinambakan kasi ng German na si Ralph Suki si Antonio Lining sa score na 9-0. Kasalukuyang naglalaban sa finals si Suki at ang kapwang German na si Thorsten Hoffmann sa finals ngayong hapon. Ang score ngayon sa race to 9 na laban, 8-7 pabor kay Hoffmann. Sa aksyon abroad, pananalasa ng mga ipo-ipo sa Amerika huli sa kamera at asong bulag. Ginagabayan ng kapwa aso, yan ang aksyon abroad ni Naomi Dairi. Hindi bababa sa 3 ipo-ipo ang tumama sa ilang bahagi ng Western Iowa. Nasa hanggang 165 miles o 265 kilometers per hour ang lakas ng mga ito. Sa videong ito, kitang-kita kung paano sinira ng ipo-ipo ang mga bahay at establishmento. Wala naman naiulat na patay o nasaktan. Sa Texas, bushfire naman ang eksena. Libo-libong ektarya ng kagubatan ang naabo. Nadamay pa ang hindi bababa sa 30 kalapit na mga bahay. Itinuturong dahilan ng bushfire ang matinding init ng panahon. Galit na minaso sa kabinoldozer ng mga taga-Ivory Coast ang sinasabing agimat ni President Laurent Gbagbo kaya hindi siya maalis-alis sa pwesto. Tinatayang 1,000 na ang patay sa girian ng kampo ni Gbagbo at ni Alassane Ouattara, ang kinikilala ng United Nations sa presidente ng bansa matapos niyang manalo sa eleksyon noong Nobyembre. Nagkakaubusan na rin ng pagkain at tubig doon. Nakuna naman ng video ang katawan ng isang lalaki na pinaghahataw ng batuta ng security forces sa Syria. Hindi pa nakontento, kinaladkad pa siya sa kalsada. Ang mga nakapaligid, wala na lang nagawa kundi magsisigaw. Higit 200 tao na ang patay sa patuloy na protesta kontra sa halos 4 na dekada ng martial law sa bansa. Hindi lang bulag na tao ang ginagabayan ng aso. Sa New Mexico, isang bulag na chihuahua ang inaalalayan ng kapwa niya chihuahua saan man siya magpunta. For sale na sila ngayon dahil sobrang busy raw ng kanilang amo at hindi na sila maasikaso. Pero para sa interesado, hindi pwedeng isa lang ang bibilin, kailangan 2. Naomi Dairi, News 5. Eksaktong 1 buwan mula nang tamaan ng Japan ng malakas na lindol at tsunami, nakaramdam na naman ng malakas na pagyanig ang bansa. May lakas na magnitude 7.1 ang lindol na tumama sa may hilagang silangan ng Japan. Ang sentro nito doon mismo sa Fukushima, kaya agad na inilingkas sa mga trabahador sa nasirang nuclear plant doon. Naramdaman din na ang lindol sa Miyagi, Ibaraki at Chiba Prefecture. Nagtaas ng tsunami warning ang mga otoridad pero agad din itong inalis. Agad ding inanunsyo ng PHIVOLCS na di maapektuhan ng tsunami ang Pilipinas. Wala pang naiulat na pagkasirang dinulot ang lindol. Mula nung tumama ang magnitude 9 na lindol noong March 11, umabot na sa mahigit 13,000 ang patay habang mahigit 14,000 pa ang nawawala. Narito ang Aksyon Weather. Damang-dama na natin dito sa Luzon ang init ng panahon ngayong araw kahit na hindi pa opisyal na pumapasok ang summer o tag-araw. Kaunting ulap lang ang bumabalot sa kalangitan at mahinang hangin ang umiihip dito sa Luzon. Pero sa Visayas at Mindanao, pinapalamig ng easterly wave o hangin mula Pacific Ocean ang klima ng ating mga kapatid doon. May dala itong kaunting ulan kaya asahan ang mahinang pagbuhos lalo na ngayong gabi. Dito naman sa Metro Manila, matindi ang sikat ng araw kaninang umaga hanggang tanghali. Pero ngayong gabi magiging malamig ang buong magdamag dahil sa preskong hangin mula sa hilagang silangan. Dumako naman tayo sa Japan.
Tila sumabay ang pagbuhos ng ulan sa pagluluksa ng mga taga-Senday. Isang buwan na kasi ang nakakaraan ng tamaan ng magnitude 9 na lindol at tsunami ang syudad. Higit 12,000 tao ang namatay sa trahedya. 14,000 naman ang nawawala pa rin hanggang ngayon. At yan muna ang lagay ng panahon sa oras na ito. Susunod sa aksyon, tax evasion ni Congressman Mikey Arroyo. Malakas pa rin daw kahit na ibenta na ang bahay nila sa Amerika. Mga nasunugan sa barangay Maysilo sa Malabon, lubog naman ngayon sa burak at basura. Mga imbitado sa kasalang Prince William at Kate Middleton kilalanin. At Christopher Men, sinabi nga bang karangalan ang mabastos ni Willie Revillame? Bulong-bulungan man ang kanyang nakaraan.